At ito na nga ang ating unboxing ng ating Caesar. Ayan, Tinghe 6000 series po ito. So makikita niyo yung packaging, ano. Ang gamit nila talagang pag dumating sa'yo, alam mong galing kay Caesar. Ayan, talagang nakabox pa yan. Okay, so umpisahan na natin. Ingat-ingat lang sa paggamit ng cutter. So ayan, buksan na natin. Surprise. Medyo pinahirapan tayo ng konti, pero okay lang yon, at least talagang masasabi natin na secured siya. So hindi na siya gumamit ng other box, ano. So yung box lang talaga ni Caesar. Pero anong nangyari dito, nakita natin na maayos naman yung pagka-deliver. So walang dent dun sa ating box ng Caesar Tinghe. Okay, so medyo mahirap buksan. Kailangan ito ng extra effort. Pero sa totoo lang, sungkitin nyo lang ng ng cutter yung sa gilid, kasi sayang naman yung box kung masisira. Sinisikwat lang siya. Ayan, so ganun lang, nakabaliktad yung talim. Okay, so yun na. Tadadadan. Ayun, naka-plastic pa yung ating item. And yun, okay. So from the box, wala na tayong ibang makikitang manual or unlike sa ibang mga diba, sa ibang mga reel pagka dinideliver sa atin, may extra washer. Yan na nga. So naka-screw in ang technology na ginamit dito, Ayun. So premium. Ala premium, diba? So yan ang Caesar Tinghe. Tinghe 6000 series ang ating kinuha. Pang light jigging natin. I-prepare ko to dun sa aking Nia Seasoul. So yan. So anti-reverse, talagang makapit. Pag nahawakan nyo yung item, guys, talagang sasabihin nyo may pagka-premium. Okay? So ayan. Subukan natin sa kabila naman. And yun, since meron din siyang cover. At yung cover, hindi lang siya masyadong napansin dito sa camera, May rubber din siya. Ayun, may rubber. Kulay white. Pasok natin to. So kailangan nakatama yung guide niya, para hindi kayo mahirapang ipasok yung thread. Okay, higpitan natin ng konti. Okay na. Siyempre ilalagay din natin yung cover sa kabilang side. So by the way, hindi ko pa siya nasubukan. Siyempre kadarating lang ang dito, salt water sealed daw siya. So waterproof. So I was hoping na mas okay to kaysa dun sa nabili natin na isa. Ayan. Ito, tinetest ko yung twisting. Kasi yung meron napanood ako, yung 4000 series niya, ang claim niya is natutwist daw yung
reel foot niya kapag nire-reeling. Ayan, ito tingnan natin. Ayan, so may rubber din siya. So parang hindi pasukin ng tubig yung ating drag washers. So yan yung clicker design, kaya naman matunog. Okay, so smooth na smooth po siya. So yun, guys, ang comparison ko rito, kung mapapanood nyo yung isang video, yung yung Diokio Lexa Pro 7000, talagang hindi ako natuwa doon. Puro kalawang siya ngayon anti-salt water, pero puro kalawang siya. And isa pang issue doon, natutwist nga yung natutwist yung kanyang body kapag nire-reeling. Na-experience ko siya nung kagatan ako ng malaki. Nung nire-reel ko na siya, ayun, ayan, matunog, di ba? Nung nire-reel ko na yung Diokio, talagang akala ko mapuputol yung reel foot niya. So ayan, kaya ito yung testing na ginagawa ko, manual testing. Tinatwist ko siya at okay naman. Okay na okay. Tapos kabut natin sa sa rod. So ito yung testing ko sa rod. O, di ba? Forma. So yung ginamit ko rito yung Revo X na rod na extra heavy. So yan, talagang pinipilit ko na i-twist to. Yan, sige pa. At natuwa naman ako.